Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang padre de pamilyang naharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay at kung paano niya ito nalagpasan. Siya ay si Arthur. Wala akong ibang pangarap kundi ang mabigyan ko ang aking pamilya ng maginhawang buhay. Kaya nagdesisyon akong mangibang bayan. Tiniis ko ang pangungulila sa aking pamilya dahil alam kong ang lahat ay pansamantala lamang. At darating ang panahon, magkakasama-sama rin kami ng mas mahabang panahon. Ngunit nagkamali ako. Nalabang ko ng lahat ang kurtina mo rin. Pati mga bedsheet at seat cover. Yung punda, pati kumot. Salamat, Hunay. Pasensya na kayo, ha. Kayo pa naglaban ng mga yan. Ayos lang. Basta para sa banugang ko masipag, mabait at responsable. Salamat. Sigurado may pasalubong na naman yun sa inyo. May pasalubong o wala. Basta ang mahalaga makauwi siya. Dahil miss na siya ng mga apo ko. Kaya nga po, nagsisikap akong mapalago itong munti naming tindahan para matulungan ko siya. Nang sa ganun kahit hindi na siya bumalik doon sa barko di ba? Puro kalyo na kasi yung kamay niya kakatrabaho doon sa barko, kawawa naman. Ganun naman talaga kapag may pamilya na. Kailangan magsikap, kailangan magsakripisyo. Nako, dapat nagbe-beauty rest ka na, Mare. Sorry naman. Paano ka makakapag-beauty rest? Ang dami naming inaasikaso. Para kapag dumating siya, areglado na. Kailan ba ang dating ni Pare nang maipagluto ko man lang? Bukas makalawala dito na yun. Ay, sige. Dadalhan ko kayo ng aking espesyal na chicken barbecue. Talaga? Oo! Hindi naman na kayo iba sa akin Naku, salamat, Mare, ha? Tapos yung utang ko nga pala kay Pare, baka mabayaran ko na sa susunod na linggo. Kasi naniningil na rin ako ng mga pauutang ko sa catering. Okay, sige. O siya, basta bago siya dumating, dapat nakapag-beauty rest ka na para masundan na ng bunso nyo. Oy, ano ka ba? Ay, Ikaw bakit? talaga. Okay na ba sa yung dalawa lang ang anak nyo? Alam mo, kapag lumaki ang mga anak mo, marirealize mo, dapat pala dinagdagan mo sila. Kahit isa. Ako nga, 5 ang anak. Kaya ang gulo sa bahay. Pero masaya. Ay, naku, nakakapagod. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na maghanda. Anong pa ba? Anong huwag na maghanda? Ang daming sumasalubong sa'yo pag umuwi ka. Pwede na kaya yata akong kumandidato rito ng kapitan. Oy, pero pagkatapos nito magtitipid na tayo. Marami tayong paglalaanan ng pera. Ayoko magtrabaho ko sa barko habang buhay, Pakiramdam ko kasi kapag malayo ka, parang na rin ako may asawang sundalo. Kapag hindi kita makontak na matagal, natatakot ako. Parehas lang tayo. Hayaan mo. Huling sampa ko na ito sa barko sa susunod na Naku, buwan. ano ba yan? Kararating mo lang, Huwag na muna natin pag-usapan yung pag-alis mo. Ay, naku, Arthur. Salamat dito, ha? Wala pong anuman, Nay. Para sa inyo talaga yan dahil sa pagtulong nyo kay Maureen na alagaan ang mga anak namin. Obligasyon ko yon bilang lola. At saka isa pa, kasiyahan ko na yung alagaan yung dalawa yung chikiting. Nay, bukas may bibilhin kaming lupa. Tsaka ako nga pala, Nay, plano namin na magpatayo ng maliit na hardware. Nang sa ganon, kahit po hindi na ako bumalik sa barko sa susunod na taon, may pagkakakitaan na kami ni Maureen. Ay, mabuti yan. Kahit hindi ko naranasan magtrabaho sa ibayong dagat, alam ko, napakahirap. Ay, nako. Yun nga rin pong iniisip namin. Tignan mo nga at parang hinihipan ng araw, ha? Maya-maya nito, sasampa ka na ulit.
Pero mas mainam kung magkakasama na kayo mag-anak. Mag-iingat ka doon, ha? Paulit-ulit ka na ng bilin mo, mahal. Siyempre. Kayo ng mga batang mag-ingat dito, lalo na't wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Iba ng panahon ngayon. Yung kusina nga pala, nilagyan ko ng double lock yung pinto. Thank you. O sige, mga bata, ha? Huwag mo pababayaan. Oo. Pangako, pag uwi ko sa susunod, hindi na ako aalis uli. Pagsasama-sama na tayo. Oh, kumusta kayo? Arthur! Hmm, May sasabihin ako sa'yo. ano yun? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo! Paring Ramon, pare! Oh, bakit? Buntis si Mrs. pare, buntis! Congrats, pare! Hello, ilang buwan na? 3 daw sabi ng doktor. Excited na ako. 3 taon din bago nasundan ang bunso natin. Sakto kapag bumaba ka, may bibinyakin na tayo. Oh, mag-iingat ka dyan, ha? Magpatulong ka na lang uli kay nanay sa mga gawain dyan. Pati doon sa mga pinagagawa nating hardware, ha? Oo, mag-iingat ako. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman ito first time na pagbubuntis ko eh. Basta't ang gusto ko, maging malusog ka. At ang baby number 3 natin. Pagod. Buti pa isa dyan. Parang kailan lang. Ngayon pauwi na naman. Excited na nga ako, pare. Talaga bang hindi ka nasasampa uli? Hindi na, paring Ramon. Ako, pare. Dami pa kasing utang si Mrs. Hayaan mo't makakaraos din kayo. Kailan ang baba mo? Sa susunod na linggo na, di ba? Oo. Kapag nakababa rin ako, pare, magkita na lang tayo. Inuman tayo. Oo, sige ba? Siya nga pala. Nanganak na ba ang misis mo? Oo, 2 buwan ang anak ko. Kaya pagdating ko doon, magpapabinyag na kami. Bakit ang daming tao dito sa daan papunta sa bahay namin? Bakit kaya? Si nanay yun. Teka, bakit may mobile ng pulis sa harap ng bahay namin? Sir, ano ito? Bawal pong pumasok, Ang ho? bahay ko yan. Teka, kayo ba ang asawa ni Maureen Santelices? Opo. Naku, pasensya na, sir. Bakit to? Arthur! Nay, ano nangyari? Arthur! Nay, ano nangyari? Ang asawa mo! Ibalik! Ano nga ho nangyari sa kanya? Nay, ano nangyari? Pinatay ko ang asawa niyo, sir. Ano? Anong pinatay? Sa initial investigation namin, robbery ang motibo. Dahil may mga nawawala raw na gamit, sabi ng inyong inay. Hindi. Mukhang nakilala ng misis niyo ang magnanakaw, kaya pinatay siya. Hindi. Akala ko, magsasama na tayo araw-araw kapag nakababa na ako ng barko. Bakit narinan ka? Bakit sa kabahong kita maabutan? Paano na ang mga pangarap natin? Paano na? Arthur! Nay, bakit kailangan mangyari ito kay Maureen? Nay, Hindi ko rin alam. Arthur. napakabuting asawa ni Maureen.
Bakit kailangan mamatay siya sa ganitong paraan, Nay? Wala na tayo magagawa. Kundi tanggaping wala na siya. At yaking mahuhula kung sino man na may kagagawa nito. Ipagpasalamat na rin natin na hindi nadamay ang mga apo ko. Ang hirap. Ang hirap tanggapin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na wala ng asawa ko. Pare, lasing na lasing ka na naman. Kaya ako maglasing din. Kundi, hindi ko magagawang matulog sa gabi. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Maureen. Kailangan mo malagpasan ng pagsubok na ito. May mga anak kayo. Isa pa, sayang yung negosyo nyo kung mapapabayaan mo. Sayang din yung pinaghirapan ni Maureen. Sasabi mo yan dahil hindi ikaw ang narito sa kalagayan mo. Nako, pinapayuhan lang kita, pare. Ang dami-dami na yung pangarap ng mag-asawa. Papabinyag kami sa anak namin ng umuwi ako, pero ang inabutan ko, isang bahay na diniligan ng dugo ng kawawa kong asawa. Sabihin mo nga, Ay, paano kung magagawang tanggapin yon? Paano? Ang daming kalat ang bahay. Tulog na tulog pa si Arthur. Naglasing na naman to paggabi. Teka, gigisingin ko nga. Arthur. Arthur. Nanay, ano pala? Anong oras na? Tulog ka pa rin. Dito pala kayo, Nay. Ang dumi ng bahay at ang baho. Pasensya na ho kayo. Ano bang plano mo? Habang buhay ka na lamang bang ganito? Nay, Arthur, kahit magbukmuk ka na magbukmuk, hindi na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Pero ikaw, buhay ka pa. At ang tatlo niyong mga anak, may dahilan pa para mabuhay, Arthur. Kung nakikita ka ngayon ni Maureen, hindi siya matutuwa sa ginagawa mo sa buhay mo. Kailangan mong piliting magpatuloy. Yung mga pangarap niyo ni Maureen, maaari mo pa namang abutin yun kasama ng aking mga apo. At isa pa, ama ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Sasampa ka ulit sa barko. Oo, Nay. Ayos lang po ba sa inyo kung sa inyo ko muna iiwan ng mga bata? Uy, nandito naman si Cathy. Yung bunso ni na Maureen. May makakatulong ako mag-alaga sa kanila kung talagang desidido kang umalis uli. Baka madali ho akong makalimot kapag nasa malayo ako. Ikaw ang bahala, Arthur. Basta ako, gaya ng dati. Naririto pa rin ako para suportahan ka. Maraming salamat po. Salamat sa pangunawa. Gagawin kong lahat para kahit wala na si Maureen, matupad ko pa rin ang mga pangarap namin. Di sa inagap, hindi ko inakalang sasapitin ng aming pamilya ang isang malagim na trahedya. Pero tama si inay, buhay pa ako at hindi maaaring hindi ako bumangon sa pagkakalugmok. Hinihintay pa rin namin ngayon na mahuli ang pumatay sa asawa ko. Ngunit kung hindi niya man sapitin ang parusa ng batas dito sa mundo, tiyak na sasapitin niya ang ipapataw sa kanyang kaparusahan ng Diyos. Ako po si Arthur at ito ang aking buhay.
Ang dahilan ng bawat pagsubok na dumarating sa tao ay hindi upang siya ay papanghinain, kundi upang siya ay higit na patatagin. Maragsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Yunel Benamin, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi at Phil Cruz sa papel na Arthur. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Ludi. Maaga akong umibig at nabigo. Kaya upang makalimot, iniwan ko ang aming bayan. Nakipagsapalaran ako sa ibang lugar. Lahat ay ginawa ko upang guminhawa. At nangyari naman yon, at hindi ko namalayan ang paglipas ng mga taon. Wow! Aling Ludi, ganda pala ng bahay niyo, oh. Oo nga. Ngayon lang tayo nakapasok dito, Vina. Oo. Eh, paano? Laging sa labas lang kayo nakikipagkwentuhan sa akin. Salamat nga po pala sa pag-imbita sa amin dito. Nagpa-deliver kasi ako ng pagkain. Ay. Malungkot naman kumain mag-isa, kaya naisip ko nagigain kayo. Ay, naku. Wow, makakakain pala tayo ng masarap, Vina. Oo nga, Eva. O bakit? Hindi ba masarap ang pagkain niyo sa inyo? Ako po talagang hindi. Kasi maliit lang kinikita ko sa pagtitindi. Kaya pinagkakasya ko yon sa mga gastusin ko. Uli lang lubos na po kasi ako eh. Ako naman, oh, lolo ko na lang yung inaasahan ko. Eh, maliit din po yung kita niya sa pagpipedicab. Kaya madalas, hindi masasarap yung pagkain namin. Ang lolo mo lang ang sumusuporta sa'yo? Opo, kaya nga hindi ako makapagkuleyo eh. Asan ang parents mo? Sabi po ng lolo ko, niloko daw yung nanay ko nung nakabuntis sa kanya. Yun naman nanay ko na wala kwenta. Ayun, iniwan ako dun sa lolo ko. Okay. Ang lungkot pala ng mga buhay niyo. Nga po. Buti pa, huwag na natin pag-usapan yan, ha? Tara na, kumain na tayo. Kaya magugustuhan niyo yung mga kakainin natin. Aba, Apo! Lo? Kaganda naman yung damit at bag na gamit mo, ah. Oo nga po eh. Hindi nga ako makapaniwala na meron akong ganitong kagandang gamit ngayon. Saan ba galing yan, ha? Eh, Mukhang pangmayaman, eh. bigay po to sa akin nung bago namin kaibigan ni Eva. Ah? Oo, siya rin nga binigyan eh. Pero mas marami nga lang yun sa akin. Ipinamili kayo? Galon? Hindi po. Nagamit niya na to. Pero ayaw niya na. Kaya binigay na lang sa amin. Ganun ba? Opo. Taga saan ba yung bago niyong kaibigan? Naku, mayaman siguro, no? Mukha po siyang mayaman, Lolo. Ang ganda nga po ng inuupahan niya. Medyo malayo po dito yung bahay niya eh. Pero kaya naman namin lakarin ni Eva. Ganun ba? Opo. Paano niyo naman nakilala? Hindi naman natin kalugar. Ganito po yun. Kasi naghahanap siya ng bahay. Napagtanungan kami. Kaya tinulungan namin. Ang yaman naman ng bago niyong kaibigan. Nabigyan kayo ng mamahaling mga gamit. Oo nga, Ricky. At maganda rin siya. Talaga? Oo. Alam mo, pag nasa bahay kami ni Aling Ludi, laging masasarap ang kinakain namin. Ludi pa ng pangalan niya. Anong ginagawa niya rito? Nagbabakasyon daw siya. Napagod kasi sa trabaho niya sa Maynila. Alam mo, sabi nga niya sa amin, kung gusto raw namin magtrabaho, kasi kaya niya kaming ipasok sa Maynila. Sa Maynila? Ay, hindi.
hindi. Dito rin sa probinsya. Yun naman, sinabi ko na nga Maynila eh. Nagulat lang naman ako. Ito naman oh. Alam mo, para naman nakakatakot yun. Bakit naman? Kasi malayong Maynila dito. Wala kang kamag-anak doon. At balita rin na maraming napapahamak doon. Alam mo, kung lahat ng tao ganyan nang iisipin, wala nang aasenso. Dapat pala hindi nila ako sumamang mamasyal sa'yo dito sa park. Huwag kang mainis, Eva. Nagmamarasakit lang naman ako eh. Alam mo namang mahal kita. Alam mo yun, di ba? Oh, ayan. Tigisa kayo ng pabango. Katulad yan ng pabango ko. Thank you, Aling Ludi. Thank you po. Higit pa riyan mabibili nyo pag nagtatrabaho na kayo ng Maynila. Ay, talaga po? Oo. Giginhawa din ang buhay nyo. Ay, ako po, gusto kong sumama sa inyo, Aling Ludi. Nang makaahon naman ako sa kahirapan. Eh, ikaw, Wina. Oh, gusto ko rin po. Kaso, yung lolo ador ko. Baka hindi ako payagan. Ay, ako walang problema, Aling Ludi. Dahil ako na lang po ang magpapasya para sa sarili ko. Ah, buti. O, sige. Isasama kita pag alis ko next week, Eva. Paano naman ako, Aling Ludi? Gusto ko rin sumama. Oh, teka. Ganito. Kakausapin ko lolo mo. Okay ba yun sa'yo? Ay, sige po. Magiging palagay na ang loob ni Lolo pag nakilala niya na kayo. Eh, paano kung hindi ka pa rin payagan ni Lolo Ador, Vina? Madali lang naman yun eh. O, dito ka sa niya. Ha? Ako, magagalit pa ang lolo ko pag ginawa ko yun. Mawawala din yung galit niya pag napadalhan mo na siya ng pera. Oh, Boss Lumber, napatawag po kayo? Gusto ko lang makibalita sa lakad mo dyan, Lodi. Boss, kahit kailan naman hindi pa ako napahiya sa'yo, di ba? Ibig sabihin, may matadala ka. Talagang meron. Mga sariwa at magaganda. Magaling. Maaasahan ka talaga. O, kailan mo sila dadalhin dito? Next week, Boss Lambert. Hintayin mo na lang ang Lolo, Oh, bukas po sasama ko dito si Aling Ludi. yung bayamang kaibigan nyo ni Eva? Opo. Naku, Apo, hindi ba't sabi ko sa'yo, ayokong umalis ka. Abay, mahirap na. Baka mapahama ka. Hindi natin kilalalang lubusan ang sasamahan mo. Kasama ko naman po si Eva eh. Ay, bata rin si Eva na tulad mo. 19 lang. Matanda lang sa'yo ng 2 taon. O anong magagawa niyo para makaligtas kung sakasakali man? Wala naman kayong kakilala sa Maynila. Mukha naman pong mabait si Aling Ludi. No, sige na. Pumayag na kayo sumama ako sa kanya. Apo. Para makaipon ako at makapag-aral sa kolehiyo. Bukas po kakausapin niya kayo. Apo. Pakinggan niyo naman sasabihin niya. Aling Ludi, pasensya na ako kayo sa bahay namin, ha? Ikaw, ayos lang yung Bina. Asan ang lolo mo? Ay, parating na po yun. Kaninang umaga pa siya nagpadyak, eh. Bina. Ay, ayan na. Narito na po kami ni Aling Ludi, Lolo. Oh, narito na pala ang bisita mo. Opo. Ay ba? Lodi. Kilala niyo siya, Lo? Itay. Ha? Teka, ba't tinawag niyo siyang Itay? Aling Ludi? Siya na po ba? Itay. Oh. Nasira ang bahay natin sa Samar. Tinangay ng bagyo. At yun din ang ikinabatay ng iyong ina. Ano po? Tinulungan ako ng kaibigan kong taga rito sa Bicol. Kaya kami napunta rito ng anak mo. Ano? Anak niya ako? Lolo? Oo, Apo. Si Lodi, ang iyong ina. Kayo? Kayo ang walang kwenta kong ina?
na nang iwan sa akin kina lola at lolo? Hindi ko alam na mangyayari ito. Patawarin mo sana ako, anak. Patawarin mo. Hindi! Hindi ko kayo mapapatawan! Hindi! Ang sama talaga ng loob ko, Eva. Sana nga hindi na lang kami nakita. Huwag ka nang umiyak. Buti nga nagkita kayo. Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance na makita pa ang magulang nila. Nasasaktan pa rin ako. Sa tuwing maaalala ko, iniwan niya ako ng maraming taon. At least ngayon, makakapag-aral ka na ng hindi nagtatrabaho. Dahil nandiyan si Aling Ludi para pag-aralin ka. Yun nga lang, dapat magbagong buhay siya. Dahil di ba sabi mo, pinagtapat niya sa inyo na pagbubugaw sa mga teenager na babaeng trabaho niya? Oo. Kaya nga, nakaligtas tayo sa ganong trabaho. Hingin mo na lang sa nanay mo na magbago na siya. Magiging masaya na kayo, matutulungan mo pa siya, at magkakaroon ka pa ng magandang kinabukasan. Wala pa rin ba siya, Itay? Oo. Malamang nagpunta yun kay Eva. Doon sa kaibigan niya matalik. Alam ko ba ang bahay niya? Gusto ko sana magpunta roon, Tay. Pero baka lalong magalit sa akin si Wina. Nabigla ang anak mo sa kanyang latuklasan. At nasaktan din. Kaya hayaan mo muna natin siya. Pag hindi siya buhay hanggang mamaya, akong susundo sa kanya kina Eva. Itay, pasensya na po sana kayo. At patawad po. Ang laki na pagkakasala ko sa inyo ni Inay. Pumanaw siya nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad. Tapos na yun, anak. Marahil, niloob ng Diyos na magkita-kita tayong muli upang mamulat ka sa iyong mga pagkakamali at punan mo ang iyong pagkukulang sa iyong alam. Itay, mapatawad pa kaya niya ako? Bakit nandito pa rin kayo? Dapat umuwi na kayo doon sa malaking bahay. Wina, anak, alam ko napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Pero sana, bigyan mo naman ako ng pagkakataong maituwid ang aking mga pagkakamali. Samahan niyo. Tinalikuran yung responsibilidad niyo sa akin. Hindi ko naman kasalanan na isilang ako dito sa mundo. Tapos nakuha niyo pang pagbugaw ng kabataang babae para lang kayo magkapera. Inaamin ko ang lahat ng pagkakamali ko, anak. At siguro nga, ito na ang panahon upang tahakin ko na ang tamang landas. Sana, tulad ni Itay, samahan mo rin ako sa landas na iyon. Sa awa ng Diyos, pinatawad ako ng aking anak. At ang pangyayaring iyon ang naging daan upang ako ay magbagong buhay. Sana po inyong hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Ludi at ito ang aking buhay. Laging mayroong puwang para sa nagbabagong nilalang. Huwag lamang balikan ang masamang kinasanayan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Maynard Landicho at Susan Robles sa papel na Ludi.
Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruelas. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang babaeng ginawa ang lahat upang itama ang pagkakamaling minsan niyang nagawa. Siya ay si Berna. Ako si Berna at isa akong kapit. Normal na lang sa aking marinig ang salitang yan. Dahil mula nang makipagrelasyon ako sa lalaking may asawa, yan ang tawag ng mga tao sa akin. Wala nang rason para i-deny ko pa ito. Lalo na at pinili ko namang maging kapit. Hindi na mababago ang lahat. Kaya sa kabila ng lahat, pinipilit kong maging isang mabuting tao. Berna, kapag nakapagtapos si Sunny sa kursong yan, pwede siya magtrabaho sa US and be a successful nurse. Stable ang trabaho yun. Pero ayaw niya naman. Hindi sa lahat ng oras maaari natin sundin ang kagustuhan ng mga bata. Honey, Berna, ang papel ng magulang ay suportahan ng mga anak nila, hindi ba? Lalo natin din naman masama ang gusto ni Sunny para sa sarili niya. ay, naka. Pumayag ka na kasing mag-shift siya ng course. Sige na. Kapag pinilit niyo siya sa kursong hindi niya gusto, hindi naman siya magiging masaya. Baka kung makompromiso lang lalo ang kinabukasan niya. Isa pa, baka magtanim siya ng sama ng loob sa inyo. O paano kung hindi siya maging successful sa gusto niyang karir? Imposible. Matalinong bata si Sunny at may diskarte sa buhay. Wala ka bang tiwala sa anak mo? Nasaan si Berna? Berna! Bakit? Oh, tribida ka! Ouch! Aray ko, bitiwan mo ako! Sino ka para magdesisyon on behalf of my daughter and on behalf of me, ha? Ha? Aray ko! Huwag ka makialam dito, Mang Sinon. Kung ayaw mo mawala ng trabaho. At ikaw na babae ka. Anong akala mo sa'yo, ha? Dahil ba ikaw ang nakatira dito? Kaya akala mo ikaw na reyna ng pamilyang ito? Ang kapal na mukha mo! Baka nakakalimutan mo. Dati ka lang di muchacha. Kinalantari mo lang ang asawa ko kaya nagbago ang buhay mo. Pero huwag ka magmamagaling dahil kahit sa ito bata sa matulog si David, hindi mo mababago ang katotohanan ng kabit ko. Kabit ka! At wala kang karapatan makialam sa buhay ng anak ko. Dahil ako nagbuntis sa kanya. Ako nagluwal sa kanya at ako ang may karapatan magdesisyon para sa kanya, hindi ikaw! Wala akong masamang intensyon sa pagsuporta kay Sunny. Gusto ko lang maging masaya ang anak mo. Shut up! Baka gusto mong ihagis ko sa itong 4 inches kong sapatos! Eh di hagis mo! Ay, di hagis! Oh! Loko! Aray! Sorry, Berna. Konti na lang. Papahiran ko lang ng alkohol itong kalmot sa braso mo. Kaya ko naman to, Mang Sinon. Anong kaya? Munti ka na nga himatayin kanina nang tumama sa iyong takong ng sapatos ni Ma'am Zenaida. Kung bakit kasi hinamon mo pa eh. Siyempre, para kunwari matapang ako at hindi niya ako kayang apihin. Ay, alam mo, Berna, noon pa man alam kong mabuti kang tao. Nagkakilala nga lang kayo ni Sir David sa maling panahon. At habang magkasama kayo,
makararanas at makararanas ka ng pangkaalipusta at sa legal niyang asawa. Ayos lang sa akin. Ang mahalaga, kasama ko si David. Pati si Sunny, napamahal na rin sa'yo dahil sa pinapakita mong kagandahang loob. Kaya lang, hindi mababago nun ang katotohanan mali ang pagsasama ninyo ni Sir David. Oo na, Mang Sinon. Ay, sinermonan mo na naman ako. Ay, teka, si Sunny nga pala, nasaan? Mami! Mami! Oh, buti na parito ka. Talagang papupuntahin kita rito sa bahay ko eh. Bakit nyo naman sinaktan si Tita Berna? Di na kayo naawa sa tao? Hindi naman siya lumalaban sa inyo, At bakit hindi? Masyado siyang pakialamera. Kinumbisi niya si Daddy na payagan akong mag-shift ng course dahil sinabi ko sa kanyang tulungan niya ako. Decision ko yun. Sinusuportahan lang niya ako. Pinagtatanggol mo na naman ang kabit na yun. Sabi ko naman sa inyo, huwag niyo siyang tawagin sa ganyang paraan. Ginayuma ka ba ni Berna, ha? May pangalan siya, no? Ba't Kung hindi- ipagtanggol mo siya, para bang siya nanay mo? I am your mother. Ako nagpakahirap para ipagbuntis at ipanganak ka. Wala kang utang na loob. I'm sorry. Sorry to say this. Pero mas naramdaman ko kay Tita Berna ang aruga ng isang ina. Ano? Pareho kami ni Daddy. Pareho kami naghahanap ng atensyon at pagmamahal. Sa mga panahong pinipili mo ang trabaho, ang pakikipag-business meeting, ang pakikipag-socialize sa kung kani-kanino, si Tita Berna ang kasama namin. Nasa tabi namin kahit tuwing may sakit kami. Siya ang nakikinig sa akin kapag may mga struggles ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Puro ka trabaho! Wala kang suot na mag-arandamit ngayon kung hindi ako nagkakandakuba sa katatrabaho. Hindi ka kumakain na masarap at hindi ka nakakapag-aral sa kilalang universidad. Wala akong utang na loob. Sige! Doon ka sa muchachang yon. Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Pinili kong tumira sa isa nating bahay dahil alam kong hindi mo hihiwalayin si Berna. Pero David, sa oras na hayaan muli siyang gumawa ng sarili niyang desisyon na hindi naaayon sa kagustuhan ko, ipapatapong ko siya sa isla. Gusto lang niyang suportahan ang anak mo. Pare-pareho kayo ng sinasabi. Bakit? Sino siya para gawin yon? She is nothing but a whore. Isang muchachang mang-aahas ng asawa. Pasalamat siya, wala na ako interes pa sa iyo. Kaya ipinaubayan na kita sa kanya. Pero wag na wag lang niya pakikialaman ang anak ko. Dahil hindi ko siya sasantuhin. Oo na, oo na. Ang gulo yung dalawa. Nakakapagod na kayo. Miat-miat, nag-aaway kayo. Para kayong aso't po. Kaninong kasalanan? Sa akin? Ikaw itong pumatol sa atay. Now bear the consequences of it! Sa mami mo. Pero Dad, ayoko na talaga sa course na ito. Ikaw na lang kaya magpaaral sa akin. Kaya kitang papag-aralin pero hindi ko kaya ang bunganga at pagiging violente ng mami mo. Dad, Kung nagmamalasakit ka kay Berna at sa katahimikan ng pamilyang ito, sumunod ka na lang. Pasensya ka na, Sunny. Hindi kita kayang ipagtanggol sa mami mo. Para sa kanya, isa akong asawang gumawa ng brutal na kasalanan sa kanya. At ayaw ko na rin dagdagan pa ang atraso ko sa kanya. pero Dad, Ito ang kapalit ng pagtataksil ko sa kanya. At kailangan ko itong pagdusahan. Patawarin mo ko kung pati ikaw nadadamay. Sa huli, ang mami mo pa rin ang nanalo. okay lang, Tita Berna. Kesa magulo na naman ang buhay at bahay natin. Pasensya ka na, Sunny. Kasalanan namin to ng daddy mo. Ayoko nang isipin yan, Tita.
Masyado na nga komplikado ang sitwasyon ng buhay natin eh. Tama si Daddy. Susundin ko na lang si Mami para walang gulo. Tita, sorry sa ating tatlo, ikaw lang ang may lakas ng loob na banggain si Mami kahit na nabubugbog ka. Dahil naniniwala akong kailangan nating ipaglaban ang kagustuhan natin. Lalo na kung nasa tama naman tayo. Soon, kapag may pakpak na ako, hindi ko papayagang magdesisyon si Mami para sa akin. Mag-graduate na ang anak niyo ha. Sa susunod na taon. May nurse ka na ha? Ayaw nga sana ni Sunny, pero wala naman siya magagawa. Yun ang gusto ng mami niya. Si Sinaida pa rin pala ang nasusunod. Oo. Mahirap nung makipagdiskusyon pa doon ako. Ay, ganyan ka na kasubmissive kay Sinaida ha? Suko ka na dahil may nagawa kang mali. At hindi ko na kailanman maitatama yun. Oy, pero mapalad ka naman kay Berna. Mahal ka niya at ang anak mo. Hindi ko rin nga inaasahang magiging malapit sa kanya si Sunny. Oy, siya naman ang nag-alaga mula pa bata. Di ba, kay Sunny? Oo. Pero minsan, naaawa rin ako kay Berna. Kung alipustahin siya ni Sinaida, akala mo hindi siya tao. Pero hanggang awa lang ako. Hindi ko naman siya kayang ipagtanggol. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Berna. Salamat. Salamat. Saan? Sa lahat ng pagmamahal at pagtitiis na ginagawa mo para sa akin, sa amin ni Sunny. Oy, inuubo ka lang. Kung magsalita ka, para namang nakamamatay ang sakit mo. Tumigil ka nga dyan. Seryoso ako. Seryoso rin ako. O siya, sige na. Kumain ka na. Tita Berna! Nako, ayan na ang isa ko pang alaga. Tita! Bakit? Stressed out ako sa career review ko eh. Tara, shopping tayo. Ha? Pero... Sige na. Para makapag-unwind ka naman. Puro na lang kaming inaalala mo eh. Kaya ko na rito. Sigurado ka? Oo. O siya, sige. Sandali lang, Sunny. Magbibihis lang ako, ha? Okay, sige. Hintayin na lang kita doon sa sasakyan, ha? Okay. Mag-iingat kayo, Berna. Oo. O siya, maiwan mo na kita, ha? Berna. Tama na. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano na namang kakornihan. Uulitin ko. Ubo lang yung sakit mo. Naghihintay na lang ngayon si David na maanal ang kasal nila ni Sinaida. Mahirap pa rin ang sitwasyon ko, pero ang masuklian ng pagmamahal na binibigay ko sa mga taong pinahahalagahan ko ay sapat na. Hindi ko na rin naman mababago ang mga nangyari, pero nais kong ingatan ang kung ano mang meron ako ngayon. Ang tiwala at pagmamahal ni David at ni Sunny. Ako po si Berna, at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa sa pakiramdam ng isang taong nasusuklian ang ibinibigay na pagmamahal. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, June Martin Legaspi at Jenaline de la Cruz sa papel na Berna. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz,
Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw pong muli mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Mina. Mahirap ang maging katulong. Madalas na namumura, nasisigawan, at napagbubuhatan ng kamay. Ngunit ang pinakamasakit ay yung ipahamak ka ng sarili mong amo. Oh, Martin, honey, dapat magpagaling ka na para may kasama na ako na mamasyal. Lagi na lang tuloy ako mag-isang mamasyal kasi wala ka. Kaya malungkot ako. Gusto ko lang talagang gumaling, Jean. Pero ewan ko ba, parang lalo akong nanghihina doon sa mga iniinom kong gamot. Oy, Mina, baka naman napapabayaan ang pag-inom ng gamot nitong sir mo, ha? Naku, ma'am, hindi po. Sinusunod ko po yung tamang oras at kung ano po ang binibigay niyong gamot. Yun po yung pinapainom ko kay Sir Martin. Abay, dapat lang. Para hindi naman masayang ang malaking sweldo mo rito. Martin, honey, huwag kang mainip, ha? Gagaling ka rin. Basta, huwag kang papalya sa pag-inom ng gamot, okay? Tin, magpapaalam na po ako sa inyo. Aba, alis ka na rito, Mina. Opo, sir. Nagsabi na po ako kay ma'am. Uy, bakit naman aalis ka na? Kasi po, hindi ko po kayang dalhin yung natuklasan ko. Bakit? Anong natuklasan mo? Eh, sir, nilalason po kayo ng asawa niyo sa pamamagitan ng mga gamot na binibigay niya sa akin para ipainom sa inyo. Mina? At ginagawa niya po yun para maging malaya na sila nung kanyang kalaguyo. May lalaki si Jean. Ano po, sir? Inakunan ko po sila ng picture na naghahalikan ho. Minsan dinalaw siya nung lalaki. Oh, Diyos ko. Tama pala ang mga anak ko sa pagtutol na pakasalan ko siya. Sir, kinausap ko na po yung mga anak niyo tungkol dito. Sila na po ang bahala sa inyo. Tama lang yung ginawa mo, anak. Sinabi mo sa pamilya niya ang lahat. Naaawa po ako kay Sir Martin eh. Kasi para ko na po siyang lolo. Kaya bago po ako umalis doon, talagang sinikap ko pa rin matulungan siya. Yung mga anak na po ni Sir ang kikilos para matigil yung masamang ginagawa ni Ma'am Jean. At hindi nadamay ka pa ng babae niyo sa masama niyang gawa. Kaya nga po natakot ako eh. At kahit na po malaki pa yung sweldo ko doon, hindi po ako nagdalawang isip na lumayas. Ay, anong balak mo ngayon? Dalawa kayong katulong dito, Mina, ha? Pareho kayong may solong kwarto at may malaking sweldo, ha? Salamat po, Sir Rando. Ang gusto ko lang maging mabait, masipag at masunurin ka. Opo, Sir. Makakaasa po kayo. Dalawa lang kami ng asawa ko na asikasuhin nyo at siyempre, itong malaki naming bahay. Ay, Sir? Wala po pala kayong anak ni Ma'am? Meron. Ah? Meron. Pero wala siya rito. Pero makikilala mo rin siya dahil tulad ng isang katulong, isasama rin kita sa aking anak. Ikaw pala ang bago namin, Jimay. Asan yung mga padala ni na daddy at mami?
Narito po lahat, Sir Bimbo. Ay. Bakit ganun? Po? Bakit kulang to? Ay, hindi ko po alam, sir. Binigay lang po sa akin yan ni Sir Rando. Kasi nga, hindi po siya makakapunta dito ngayon. Sabihin mo sa kanya, ipadala agad ang kulang na hinahanap ko. Alam naman niya, kailangan ko yun Ano po ba yun, Sir Bimbo? Para maipaalala ko po sa daddy niyo. Alam na niya yun. Ha? Huwag ka na magtanong. Palang anak ng amo ni Mina. At sabi niya na bilanggo yun dahil sa pagpatay at pagdudroga. Oh, Diyos ko, nakakatakot naman ang mga nagiging sitwasyon ng anak ko. May magagawa lamang sana ako para ialis na siya sa pagiging katulong. Ginawa ko na. Kaya lang, may mga utang pa kaming dapat bayaran dahil sa pagpanaw ng aking asawa. Oh, Diyos ko. Ikaw na po sana ang bahalang mag-ingat sa aking anak. Eto ha. Dadalhin mo ang mga ito kay Bimbo. Dadalhin ko po yung maliliit na sachet na to sa kanya. Kailangan niya ito. May mahalaga akong meeting ngayon, kaya ikaw na lang ang magdala sa kanya. Sir Rando, Ano? huwag po kayong magagalit. Siya po ba ito? Oo. Naku, baka po mahuli ako, sir. Hindi. Ilagay mo sa panty mo para hindi makita. Hindi na titingnan yan. At saka, may inaabutan din ako sa loob, kaya wala kang magiging problema. Naku, sir, papapasensya na ho. Anong pasensya? Hindi ko po kaya yung inuutos niyo. Natatakot ako. Teka nga. Mamaya mahalata ako, mahuli pa ako. Dadalhin mo ba ito sa anak ko o hindi? Sir, Ha? Hindi kita bibigyan ng tanghalian at hapunan. Ha? mula lang hindi ko sundin ang utos ni Sir Rando. Naging malupit na sila sa akin ng asawa niya. Lagi nila akong kinagagalitan at sinisigawan. Kahit sa konting pagkakamali ko lang. May pagkakataon pa di nila ako pinapakain. Hindi ko na kaya ito. Tatawagan ko si Inay. Sana sagutin niya ang cellphone. Hello? Mina? Oh, anak, napatawag ka. Tay, Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? sundan niyo na po ako rito. Bakit kailangan nyo pa magsama ng pulis? Kukunin nyo lang palang tamad yung anak. Gusto ko lang humakatyak na makalalabas ho kami ng maayos dito ng aking anak. Ba't Pinagmamalupitan niyo siya. Hindi pinakakain. hindi totoo yan? Tamad siya, kaya nagagalit kami sa kanya at may pagkatanga pa. Hindi pa rin tama na hindi niyo siya pakainin at murahin. Kaya kukunin ko na ho ang aking anak. Salamat, Inay. Kinuha niyo ako agad sa bahay na yun. Hirap na po ako doon. Agad akong kumilos ang matanggap ko ang tawag mo. Mabuti na lang, tinulungan ako ng ating kapitbahay na pulis. Inay, Huwag ka nang umiyak, anak. Narito ka na sa atin. Dito wala na magmamalupit sa iyo. ayoko na pong mga buwan. Baka pag hindi pa ako umalis sa tabahong ito, mapapamak na po ako sa susunod. Kung ano man ang iyong pasya, susuportahan ko, anak. Magbubukas na lang po ako ng karinderya. Gagamitin ko pong puhunan yung konti kong naipon. Abay, sige, anak. Mabuti nga yan. Kikita ka na, hindi pa tayo magkakalayo. Hindi na nga ako nangamuhan. Pinagbuti ko na lang ang binuksan kong karinderya. Sana po
inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Meron lang po akong nais ipanawagan. Sa mga amo na nakikinig ngayon, sana po, huwag niyo namang ipahamak ang inyong mga katulong. Kahit naman po alipin, hindi dapat ipahamak. Hindi po ba? Ako po si Mina, at ito ang aking buhay. Biyaya ang may mabuting kasambahay, kaya dapat sila rin ay tratuhin ng tama. Mga nagsiganap: Susan Robles, Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas sa papel na Mina. Taglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucel. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Salma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang haligi ng tahanan na isinuko na ang buhay sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Siya ay si Lauro. Nang mamatay ang aking asawa dahil sa sakit sa puso, tila gumuho na rin ang lahat-lahat sa akin. Marahil nga dahil nasanay akong palagi kaming magkasama at buong pagmamahal na pinagsisilbihan ng isa't isa. Kung paano ko haharapin ang kanyang pagkawala, yun ang isang katanungang hanggang ngayon hirap pa rin akong bigyan ng kasagutan. Tay, baka pagod na po kayo sa paglalakad. Sumakay muna kayo sa jeep na kinasasakyan na Mira at Kara, kasama ng mga apo ninyo. Malayo pang sementeryo yung paglilibingan kay Inay. Maglalakad ako hanggang sa sementeryo, Zach. Baka po kasi tumaas ang presyo nyo dahil sa init at pagod. Tara na po. Abangan natin yung jeep na kinasasakyan nila habang gumaandar ang prosesyon ng libing ni Inay. Hayaan mo na ako maglakad, Zach. Ito na lang ang huling pagkakataon na mapag-aalayan ko ng sakripisyo ang nanay mo. Sige po, pero kapag napagod na kayo, sumenyas lang kayo. Nasa gilid lang ako ng karo ni Inay. Sige. Oo, anak. Ate Mira, nakita mo ba si Itay? Kasi wala pa kaninang nakauwi na tayo dito sa bahay. Hindi ko pa siya nakikita. Ipakakainin ko nga dahil siguradong gutom na yon pagkatapos ng libing ni Inay. Nako, nagpilit na magpaiwan sa sementeryo. Kaya sabi ko sa Kuya Sakmo, samahan muna. Pero kailangang umuwi na sila bago dumilim. Baka nga kasi bumagsak na naman ng malakas na ulan, mahihirapan silang umuwi. Naaawa ako kay Itay, ate. Alam kong hindi magiging ganong kadali sa kanya yun. Natanggapin ang pagkamatay ni Inay. Ganyan din ang inaalala ng Kuya Sakmo, Kara. Kaya nga hindi niya mahiwalayan si Itay kanina. Mula sa prosesyon ng libing hanggang sa sementeryo. Nakita nga kasi niyang bagsak na bagsak ang kalooban ni Itay. Kasi naman napakaganda nung naging pagsasama nila ng Inay. Kaya maaaring mahabang panahon ang itatagal ng kanyang nadaramang kalungkutan. Oo nga. Matagal bago mawala ang pangungulila. Pero may takdang panahon din ang pagdadalamhati. At si Itay lang ang makakatuklas niyon sa kanyang sarili. Tay, buwi na po tayo. Nagsisimula ng sumaba ang panahon. Saka gumagabi na po. Sige na, anak. Umuwi ka na. Gusto ko pang manatili rito sa harap ng puntod ng nanay mo.
Bumalik na lamang po tayo dito kapag maayos na ang panahon. Pangako, ihahatid ko kayo ng motorsiklo. Kapag kasi naulanan kayo, baka magkasakit kayo, tay. Mas mabuti nga magkasakit na rin ako. Para mamatay na rin ako. Para magkasama na rin kami ng nanay mo. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin matanggap na nasa loob na siya ng nichong yan. At hindi ko na siya mayayakap kailanman. Aba, teka. Kung parang Lauro yung bumaba sa seawall, ah. Siya, oo nga, siya nga. Pero bakit parang wala siya sa sariling sinasalubong ang malalaking alon? Naku, delikadong ginagawa niya. Kailangan maawat ko siya. Mukhang lulunurin niya ang sarili niya. O dito. Halika dito, paring Lauro. Halika, maupo tayo dito sa malaking batong ito ng medyo matuyo naman ang mga damit natin. Pareho tayong basang-basa eh. Pare, ano ba naman ang pumasok sa utak mo? Bakit bumaba ka ng seawall? Eh, pinagbabawal nga ang pagbaba doon eh. Sana, hindi mo na lang ako iniahon mula sa dagat, paring Dante. Pare, Pinayaan mo na lang sana akong tangayin ng malalaking alon. alam mo pare, ayokong isiping tama ang kutob kong sinasadya mong lulurin ang sarili mo nang makita kitang sinasalpok ng malalaking alon kanina. Mabuti na lang pala umikot uli ako rito sa pagbibisikleta kaya nakita kita. Nang mamatay ang kumari mo, ayoko na rin mabuhay dahil hindi lang ako nawala ng asawa, kundi ng isang matalik ding kaibigan. Pare, hindi naman talaga mawawala ng iglap lang ang sakit na nararamdaman mo sa panahon ng iyong pagdadalamati. Pero kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Tumigil lang ikot ng mundo ko, pare. Wala na akong interes sa lahat ng bagay. Pare, labanan mo ang pagkalungkot, ha? Kailangan mong matutuhan kung paano tugunan ang iyong sitwasyon para maipagpatuloy mo pa ang iyong buhay. Dahil sa kasalukuyang katayuan itay ngayon, hindi na muna matutuloy ang balak nating lumipat ng mga bata sa pinapagawa nating bahay sa Bulacan, Mira. Nauunawaan ko, Zach. Silip-silipin na lang muna natin yung bahay para sa maintenance ng serbisyo ng tubig at kuryente. Nag-aalala rin kasi akong baka hindi kayanin mag-isa ni Kara ang pag-aalaga kay Itay. Kahit pa naka-work from home siya bilang isang language teacher. Ako naman, bigla-biglang nadidistino kung saan-saan. Lalo na kung may bago na magsisimulang project. Hayaan mo at kami na ni Kara ang bahala kay Itay. Isa pa, naisip ko rin, mas makakatulong din sa kalagayan ng matanda kapag nakikita niya at nakakasama ang mga bata. Ganon din naman ang mga anak mo. Mukhang mahihirapan din tayong ihiwalay sila kay Itay. Pagkagising pa lang kasi sa umaga, ayun, nakatakbo na sa kwarto ng lolo nila. Ay, sa ngayon, basta kung ano ang alam natin makakabuti para sa ating lahat, yun ang gagawin natin. Tama. Sasalubungin ko ang tren. Magpapasagasa ako. Ito ang pinakamabilis na paraan para mamatay ako. Magkakadurog-durog ang katawan ko. Magkakaluray-luray. Imposibleng pati kaluluwa ko mabuhay pa. Padating na ang tren.
Dinig na dinig ko na ang malakas na busina nito. May pwesto na ako sa Riles. Dante! Oh. Dante! Nay! Ang paring Laura mo nandun sa Riles, may nagpapasagasa sa tren! Ano ho? Totoo po ba ang sinasabi niyo, Nay? Oo! Kasalukuyan siya pigil ng mga tao doon! Puntahan mo na! At baka mapakalma mo siya! Inay, ang mabuti pa pumunta kayo sa bahay nila, ho? Pakisabi po kay Zack na sumunod sa akin doon sa may Ines. Pupunta ako sa kanila ngayon din. Dalian mo na rin na Opo. pupunta sa Riles. Baka makahulagpos pa siya sa mga tao pumipigil sa kanya. Eh, mukhang hindi nagbibiro yung kumpare mo sa gusto pagpapakamatay! Itay, alam namin hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap ang pagkawala ng inay. Pero sana naman, huwag yung palagi kayong humahantong sa pagpapakamatay. Na nasa gitna pa rin ako ng pagkabigla sa pagkamatay ng inyong ina. Ay, Nahirap pa rin akong paniwalaan na siya patay na. Dahil kailan lang masaya pa kaming magkasama. Araw-araw kaming masayang magkasama. bakit ba? Kami ba sa akala nyo hindi rin nangungulila sa pagkawala ng inay? Pero kahit ganon, sinisikap pa rin naming malampasan ang lahat ng sakit. Hindi yun nangangahulugang gusto na naming kalimutan ang lahat-lahat tungkol kay inay. Anak, tumatagos pa rin ang kirot. Dinadala pa rin ako ng iba't ibang damdamin ni sarili ko hindi kayang pakitunguhan. Tay, kailangan pa rin nating mabuhay para sa isa't isa. Sana, pilitin nyo ring mabuhay para sa amin ni na Kuya Zack at Ate Mira. At para na rin sa mga apo nyo. Mahal na mahal namin kayo, Itay. Kaya ayaw din naming mawala kayo sa mga piling namin. Nang mamatay ang kumare mo, yun ang pinakamasakit na sitwasyong pinagdaanan ko, pare. Gaya rin ang mga nararamdaman mo ngayon. Lamanhid din ako. Tumigil din ang ikot ng aking mundo. Pero hindi ako nanatili sa kanyang kamatayan. Siguro nga, sa pagpili nating muling ipagpatuloy ang ating mga buhay, hindi naman yun nangangahulugang iiwanan natin silang nag-iisa sa kanilang pinatunguhan. Mananatili pa rin sa atin ang kanilang mga alaala hanggang sa uli. Tama ka, pare. Oo, may mga sandaling kailangan nating umiyak. Dumaan sa lahat ng kalungkutan hanggang sa gumaling ang mga sugat upang ganap din nating maunawaan ang proseso ng pagdadalamhati. Iminulat din ako ng mga anak ko, pare. Pinipili nga naman nilang mabuhay para sa akin. Kaya dapat lang nasikapin ko ring mabuhay para sa kanila. Alam ko, bagamat nasa mahaba pa akong proseso sa pagtangkap sa pagkamatay ng aking asawa, unti-unti pa rin akong makababalik sa normal na buhay. Sa tulong na rin ng aking mga anak at malasakit ng aking mga kaibigan, natuklasan ko ring tila isang paglalakbay ang kalungkutan. Hanggang sa matagpuan ang hinahanap na kapayapaan para sa sarili. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa pagsisindi ng kandila
pagdadala ng bulaklak sa puntod ng aking asawa bilang tanda ng walang hanggang pagmamahal ko sa kanya. Ako si Lauro at ito ang aking buhay. Maaaring bigyang katiyakan ang mga nadarama, kalungkutan man o iba pang mga damdamin upang mapagtagumpayan ang muling pagtanaw tungo sa isang makulay na pag-asa. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Maynard Landicho, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas at Lionel Benamin sa papel na Lauro. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay.